Tayo muna naman. Muli o Diyos, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat po sa buhay ng bawat isa, maging sa mga salita mo, God, na aming nga pong pag-aaralan sa umagang ito. Dalangin po Diyos na patuloy na bigyan mo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapulang tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. So, ang topic po natin this morning, ito na rin po yung topic po ng mga DTC student po natin. No? Which is, hindi lamang po sa kanila, but even for us, sa mga nag-graduate na rin po ng DTC, it is a reminder. Kasi po, updated na po yung ating books actually. Na-upgrade po kasi yung ating lessons. So, this time, we are now in Christian maturity. Nasa book 2 na po, start na po ng book 2 ngayon sa ating DTC. So, in Christian maturity, nandun po na, sabi doon sa Hebrews 6 verses 1 and 2. Okay, balik po tayo sa foundational teachings. Na ang sabi doon sa Hebrews chapter 6 verses 1 and 2, dapat may mga Bible po tayo, ha? Okay, sabi dyan. Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Verse 2, instruction about baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. So ito po, natakal na po natin ito sa ating book 1 lesson. Pero katulad po ng pag-aaral, di ba kinakailangan pumunta tayo ng elementary, pag-graduate ka na ng elementary, you need to go to high school, hanggang pumunta ka ng college, and then kung gusto mong mag-master, sige, mag-doctorate ka, yan ang ginagawa sa mundo. So, ganun din po yung pagiging mature po natin, no? Na kinakailangan na babalik at babalik po tayo doon sa foundational teachings. Ano po ba yung kinakailangan balik-balikan natin? Ang kinakailangan na everyday, every time ay i-apply po natin sa buhay. Ito yung tinatawag na repentance, pagsisisi. So, ang pagsisisi, ang repentance, ito po ay hindi lamang one-shot deal, kundi repentance, ini-a-apply po natin ito every day, every time sa buhay natin, habang ikaw at ako ay buhay sa mundong ito. Ayan, repentance. Kinakailangan magkaroon po tayo ng repentant heart. So, repentant heart, kailangan po yan. Ano ba yung sabi natin sa repentance? What is the meaning of repentance? Turning away from sin. So, huwag po natin kalilimutan na kinakailangan talaga na every time pag alam nating kasalanan, alam natin na yan yung magiging hadlang ng atin pong pagiging malapit sa Diyos. It becomes a barrier pag merong kasalanan. Kaya nga, hinahayaan po natin na tayo po ay nananatiling malinis sa paningin ng Panginoon. If there's no repentance, faith will not be activated. Kaya kung walang repentance po, walang pagsisisi mga kapatid, yung atin pong pananampalataya ay hindi po ma-activate katulad ng SIM card ninyo. Di ba kinakailangan i-activate natin yung SIM card para gumana? Kung hindi nga tayo marunong mag-activate ng SIM card, lalo na pag SIM card ng roaming, di ba minsan ang hirap i-activate. Talagang hindi mo siya magagamit. So, ganun din po ang ating pananampalataya. We need repentance. Kaya nasabi ko kanina, ang repentance po natin ay every day, every time. We need to have a repentant heart. Okay. Repentance is not just being sorry, but must be an action. Kung tunay na tayo ay may pagsisisi, dapat ipakita natin. Yung pag sinasabi mo na tatanggalin mo ng pagkachismosa, and then bigla naman may narinig kang kwento, sige, chismis ka ulit. Hindi po yung tinatawag na pagsisisi. No? Sabi doon sa 1 John 1:9, okay,
Itong pong verse na ito in 1 John chapter 1 verse 9, naa-abuse minsan. Bakit? Kasi sabi diyan, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So yun po yung ginawa natin at dapat gawin. Sabi ko everyday that you and me, we need to confess our sins. But I believe pag meron pong total repentance sa buhay natin, merong pagbabago at hindi na po natin babalikan yung mga gawa natin na talagang makamundo, gawa natin na hindi na ayon sa pamantayan ng Panginoon. Maaaring mga kasalanan na lamang na magagawa natin ay minsan hindi natin namamalayan yung ating mga mata. Kaya be careful to little eyes, maraming nakikita. No? Minsan yung bang bigla na lang tayo magalit. And then, ang kagandahan, we can easily realize na, Lord, ano ba yung nasabi ko? Lord, ano ba yung inisip ko? Forgive me, Lord. Andon yung humbleness, andon yung pagpapakumbaba na patuloy tayong lumalapit sa Panginoon. Hindi katulad noon, di ba? Kilala na natin ang Diyos. Pero kung magmura tayo, grabe. And after na magmura, okay lang, parang wala lang. Pero ngayon, pag once na nagmura ka, once na nakarinig ka ng salitang hindi maganda, there is something na mararamdaman mo parang iba. So makikita po natin yung pagkakaiba, mga kapatid. So ito po yung kagandahan. Kasi nga madali na tayong na-acknowledge yung ating mga kasalanan. So sabi niya, if we confess, kaya nga sinasabi natin kaagad na, Lord, forgive me. Cleanse me, Lord, with your precious blood, because we need it. And at mayroon pong kasalanan, there is sin that leads to death and sin that does not lead to death. Merong kasalanan ang hantungan ay kamatayan at meron ding kasalanan na ang hantungan ay hindi kamatayan, may pag-asa. In 1 John 5:16 to 17, sabi diyan. In 1 John chapter 5:16 to 17, if you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death. So merong kasalanan na hindi kamatayan yung hantungan. You should pray and God will give them life. So ipag-pray natin. No? I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. No? Parang ang lalim doon. All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death. So yun yung ating titingnan. Ano nga ba yung mga kasalanan? Ano ba yung mga kasalanan, sin that does not lead to death? Ito po yung mga mortal sins. Sabi diyan, these are the mortal sins and are forgivable. Mortal sins. We are called mortal. We are called mortal man. Pag mortal man, isang tao na namamatay. So ano ba yung mga kasalanan natin bilang mortal man na ginagawa natin? At ang kasalanan na yan, sabi po rito, ay pwedeng mapatawad. Kaya pag pumatay, pag nagnakaw, grabing mga kasalanan, alam natin na may pag-asa. Pinapatawad ng Panginoon. Remember, since God is able to forgive, but, merong but we need to suffer the consequences of our sins. Just like King David, pinatawad ni Lord ang kanyang kasalanan sa pagiging adulterer, sa pagiging murderer, pero hindi po siya na-exempt sa consequences ng kanyang kasalanan. Ibig sabihin, may kabayaran ang kasalanan. So, maging sa atin, now that we come to know na ang bawat kasalanan pala ay mayroong kabayaran. So, we rather iwasan ng kasalanan. No? Kung noon okay lang tayo magkasala, pero ngayon, no? Yun yung titingnan po natin. Pag alam natin kasalanan, iwasan na natin. Dahil kung ipagpapatuloy po natin ang kasalanan, yes, God is able to forgive. But the problem,
you're going to suffer the consequences of your sin. Katulad ni King David, na talagang ang kanyang mga anak nagkagulo-gulo, di ba? Na talagang makikita natin na hindi naging maayos yung pamilya po ni Haring David because of the consequences na ginawa niyang kasalanan. So sabi natin kanina, sin that does not lead to death, these are the mortal sins and are forgivable. Pwedeng mapatawad. Ano naman po yung sin that leads to death? These are sins that are unforgivable. No. Ito yung mga kasalanan na talagang ang hantungan ay kamatayan. Kamatayan, mga kapatid. Pag sinabi po natin kamatayan kasi, no, physical and spiritual death po. Okay? When spiritual death came, physical death also came. So what are the sins that lead to death? Yung unforgiveness. Ito po yung kasalanan na talagang ang hantungan ay kamatayan. Yung tinatawag na unforgiveness or bitterness. Kaya tingnan po natin sa buhay natin. Kung meron pang unforgiveness, kung meron pang bitterness, kapatid, ipapahamak po niya tayo. Yan po yung magiging dahilan para tayo ay hindi mapatawad ng Panginoon. And Matthew chapter 6, verses 14 to 15. Maliwanag po itong sinasabi po sa salita ng Panginoon. Na ang sabi diyan, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Kaya-kaya tayong patawarin ng Panginoon. Pero in verse 15, ito po, tingnan natin, pag merong kondisyon. Sabi niya, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. So we don't have any option. Kung ito yung basihan natin at ito ang sinasabi ng Panginoon, wala po tayong option, kapatid, kundi patawarin ang mga dapat patawarin sa buhay, tanggalin ang bitterness, tanggalin ang unforgiveness. Matuto po tayong magpatawad, no? Kanino tayo magpapatawad? Sa mga taong gumawa ng hindi tama sa atin, sa mga taong ginawan din natin ng hindi tama, dapat po humihingi tayo ng tawad. At maging sarili natin, kinakailangang patawarin. There are some cases na mismong sarili ang hindi mapatawad. Paano na lang? Kung sarili mo hindi mo kayang patawarin, kapatid, ano na lamang yung magiging buhay mo? Kasi kahit nasaan ka pumunta, dala-dala mo, sarili mo, isn't it? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, oy sarili, galit ako sa iyo. Oy sarili, huwag kang sumama sa akin. Hindi pwede. Kasi kahit nasaan ka, dala-dala mo sarili mo. Yan yung buo mong pagkatao. So kinakailangan patawarin natin. Kaya nga, di ba, the command of God, love your neighbors as you love yourself. So kinakailangan na mahalin natin ang ating sarili. Paano ba natin sinasabi na mahal natin ang sarili natin? Kaya kanina, kumain ka para lumakas yung katawan. Naligo ka para maging malinis yung katawan. Nagdamit ka ng malinis, hindi yung nadumihan mong damit, yung isinuot mo. No? Nag-ayos ka ng sarili mo. Yan yung ginagawa natin para ipakita na mahal natin ang sarili natin. Tinitingnan natin ang sarili natin. So nagpapatunay lamang na mahal natin ang sarili. Kasi wala pong taong hindi nagmamahal ng kanyang sarili. Bihira lamang po. Siguro ang taong hindi na niya mahal ang kanyang sarili, ito yung mga taong nagsusuicide. Kasi wala nang halagang buhay nila, di ba? Wala na silang pakialam. Kaya doon, no? Yung kayang-kaya nilang gawan ng masama ang kanilang sarili. Which is opposite po. Ang sabi ni Lord, love your neighbors as you love yourself. So, ganun din po mga kapatid. So, forgiveness, unforgiveness, hindi pagpapatawad, yan ang kasalanan na magdadala sa iyo sa kamatayan. Okay.
So, kung may mga taong gumawa sa atin ng hindi tama, di ba, sabi naman ng Panginoon, siya yung vengeance natin. Siya yung maghihiganti sa atin. Kaya, let it go and allow God na siya na po ang mag-take control ng lahat-lahat. So, unforgiveness is an unforgivable sin. Unforgiveness. Ito po ay kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Panginoon. Another, ito yung tinatawag na blasphemy against the Holy Spirit. Blasphemy against the Holy Spirit. And Mark chapter 3, verses 28 to 29, sabi ko dito, truly, I tell you, people can be forgiven all their sins and every slander they utter. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. They are guilty of an eternal sin. O tingnan po ninyo, guilty. Eternal sin. Blasphemy to the Holy Spirit is talking against the Holy Spirit. Yun bang hindi ka naniniwala sa banal na espiritu? Yung sinasabi mo, yung banal na espiritu na yan, ganito, ganito yan, ganyan, ganyan yan. Oh, blasphemy, no? Yung talk against the Holy Spirit, ay kasalanan pala yun mga kapatid. Kaya tingnan natin, because sabi dito, no, ito pong blasphemy na ito yung kasalanan na hindi po pwedeng patawarin. And remember, ang nasa atin na po ngayon, it is the Holy Spirit. When the Lord Jesus Christ ascended to heaven, sino po ang bumaba? It is the Holy Spirit. And we believe in one God, God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. No. Ang trabaho ng Diyos Ama, talagang makikita natin in the Old Testament. In the New Testament, dumating naman ang anak, nakilala natin. At nung namatay at muling nabuhay ang anak ng Diyos, umakyat sa langit, ang bumaba sa mundo, it is the Holy Spirit. And it is the power of the Holy Spirit that is still moving in this world. Kung bakit po tayo nakarating sa church na ito, because the Holy Spirit touched our heart. No, siya po yung humipo sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya no wonder, si Benny Hinn meron siyang librong Good Morning Holy Spirit. Ayan. Maganda palang nag-good morning tayo. Good morning, Father God. Good morning, Lord Jesus Christ. Good morning, Holy Spirit. Because sabi nga natin, naniniwala tayo sa isang Diyos, pero alam natin na may kanya-kanya silang ginagawa. Okay? So, praise the Lord. So, blasphemy. So, makikita po natin dito, it also includes talking against the anointed servant of God who operates in the power of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, lahat ng mananampalataya na mayroong Espiritu Santo sa kanyang buhay, pag ginagawa natin ng hindi tama o sandali, blasphemy. It also include blasphemy, no, against the Holy Spirit. Katulad ng katabi mo, di ba meron siyang Holy Spirit? The Spirit of God lives in us. Isang din. Kaya kung ginagawa mo yan ng hindi tama, o sandali, no, ayan. Kaya tingnan po natin. Kaya ito po dapat yung mga isipin natin na talagang pag sa kapatid natin, no, ginagawa natin ng hindi tama, meron tayong pananagutan. That is also included, no, sa kasalanang blasphemy against the Holy Spirit. Okay. So ito yata yung lesson na parang nailagdag kasi parang ngayon ko lang ito napansin na. Yes. Na-revise po kasi yung ating mga topic. Okay. And then, meron po tayong example. Ito, tingnan muna natin itong ating example in Acts chapter 5, verses 1 to 10. This is the story of Ananias and Sapphira. So, basahin po natin itong kwentong ito. Now, a man named Ananias, together with his wife, Sapphira, also sold a piece of property. Verse 2. With his wife, full knowledge, he kept back part of the money for himself,
but brought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings, but to God. Kasi kung titingnan sa kanila yung lupa, di ba? Ipinagbili. So, ang mali po dito is that yung pera na pinagbilhan nila, some of that money itinago nila. And then, yung iba dinala. And then sasabihin na ito po yung pinagbilhan namin ng aming lupa. And meron silang itinago. So, maano ba naman na sabihin mo yung totoo? So, this is an example of telling a lie. Kaya nasabi diyan na hindi sa tao, kundi sa Diyos. Because the Spirit knows kung ano ang nangyayari. No? When Ananias heard this, he fell down and died. Oh, imagine that. Naku, buti na lamang mga kapatid. Magsinungaling man tayo ngayon at least hindi tayo kaagad namamatay. No? Pero itong kwentong ito talagang nangyari na namatay sila. No? Kaya napakahirap po. And great fear seized all who heard what had happened. Verse 6. Then some young men came forward, wrapped up his body, and carried him out and buried him. So nauna yung asawang lalaki. About 3 hours later, his wife came in, not knowing what had happened. Hindi niya alam yung nangyari. Peter asked her, "Tell me, is this the price you and Ananias got for the land?" "Yes." O, isa rin, nagsinungaling. "Yes," she said, "that is the price." No? Talagang testing. Pera talaga. Minsan talaga ang pera, ipapahamak ka ng pera. So, yung nangyari, and then sabi niya, Peter said to her, "How could you conspire to test the Spirit of the Lord? Listen, the feet of the men who buried your husband are at the door, and they will carry you out also." Verse 10, at that moment, she fell down at his feet and died. Imagine that. Then the young men came in and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. So grabe po yung nangyari. Telling a lie. Blasphemy against the Holy Spirit. Kaya ingat po tayo mga kapatid. Okay? So sabi natin kanina, the foundational teachings, babalik at babalik tayo sa repentance. So, in order to grow spiritually, in order to become matured in our spiritual walk sa pagiging Kristiyano po natin, we need to have a character building. Character building. Building our character is ensuring our salvation. Because if our character is not built and we easily fall, we lose our salvation. Just like Ananias and Sapphira. Kasi kung yung kanilang ugali, yung kanilang character ay na-build up, siguro hindi sila nagsinungaling. Sasabihin talaga nila yung katotohanan. No? Na hindi lamang yun yung pinagbilhan ng kanilang lupa. So, character building is very, very important. Ugali. At minsan po, dito po tayo palaging natetesting. No? Kahit na minsan, ang tagal-tagal na natin believer sa Panginoon, pero with regards sa character natin, ako testing. No? Testing po ang character natin. So, how to build our character? Building our character is strengthening our faith in the Lord. So, ibig sabihin, pag yung character po natin ang talagang na-build up, no? Pinapatatag po niya nito ang ating pananampalataya sa Panginoon. Building our character
is strengthening our faith in the Lord. Tatandaan natin, pag yung character pala natin ay talagang na-build up, it will strengthen, pinapalakas niya ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung gusto mo, kapatid, na lumakas ang iyong pananampalataya, pananalig sa Diyos, build your character. Amen. No? Palaging challenge ito. So, sabi natin how to build our character. Colossians 3 verses 1 to 17. So, dito po natin titingnan. Let's go to verses 1 and 4 muna. Sabi niya, since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Okay? Set your minds on things above, not on earthly things. So, ibig sabihin, no, ngayon na tayo sa nang mananampalataya, this is one way in order to build our character is that set your hearts and mind on things above, where Christ is seated at the right hand of God and not on earthly things. Verse 3, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. Verse 4, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. So number one po, in order to build our character is that set your hearts and minds. No? Set your hearts and minds on things above, where Christ is seated at the right hand of God and not on earthly things. Okay. So, dito po, makikita po natin mga kapatid. So, our minds must be set to favor God and not to favor the things of the world. Our decision must always favor God and His kingdom. No? We need to bury our old self. Kaya yung dating ikaw ay kinakailangan talagang mailibing. At kailangan talaga na tayo ay magiging new creation. The old has gone, the new has come. Amen. At tayo po ay patuloy na binabago ni Kristo, day by day. Kaya dapat may pagbabago sa buhay natin mga kapatid. And right now, nandun po na mas mahal natin ngayon ang heavenly things rather than earthly things. Kaya pag araw ng day off natin, mas gusto nating pumunta sa tahanan ng Panginoon. No? Gusto nating umattend ng fellowship. Kasi ito yung mga bagay-bagay na nakakalugod sa mata ng Panginoon. And this is an example of heavenly things na ginagawa natin. Ang magpuri sa Kanya, ang makinig, mag-aral ng Kanyang salita, ang manalangin, ang mag-evangelize, mga heavenly things yan mga kapatid, na ginagawa natin dito sa mundo. Rather than earthly things, ano yung mga earthly things? Imbis na araw ng day off mo, napupunta ka sa tahanan ni Lord, ang ginagawa mo na mamasyal ka. Ayan. Pa-window-window shopping. Sinasayang lamang yung oras sa labas. So yun po yung ating tingnan. Because sabi diyan, one way in order to build our character is set your hearts and minds on things above, where Christ is seated at the right hand of God and not on earthly things. So, mga spiritual things. Alam po natin kung ano yung mga spiritual things na maging priority po sana ng buhay natin compared to those earthly things. Okay. Verses 5 to 7. And verses 5 to 7, sabi niya, put to death the earthly natures. Ito yung ating pangalawa. In order to build our character, put to death the earthly natures. It is found in verses 5 to 7. Okay. Ayan. Put to death, ano po yung kinakailangang mamatay or patayin natin? Whatever belongs to your earthly nature. Earthly nature. Ang katawang lupang ito na isang makasalanan. This flesh. Ayan. Sexual immorality. Impurity. Ay, kinakailangan tanggalin yan.
Kaya kung ikaw ay sinasabi mong believer ka, may asawa ka, be content sa iyong husband, huwag ka nang makipag-boyfriend, huwag ka nang makipag-chat. O kahit nasabihin natin, hiwalay ka sa asawa, no? Sa Pilipinas, wala pong divorce. No? Still pa rin na mayroon kang asawa. Yun nga lamang, maaaring nangapit bahay, pero asawa mo pa rin. Saka ka lang mawawalan ng asawa pag namatay siya. And you are free na makipag-chat. Pero tingnan ulit kung sino yung ka-chat mo. Pero kung tutuusin, no, mahirap, huwag ka nang maghanap. Baka makahanap ka pa ng batong ipupukpok mo sa ulo mo. So sabi diyan, impurity, lust, evil desires, and greed. Pagiging sakim, which is idolatry. Verse 6, because of this, the wrath of God is coming. No? Yan, parating po, pag sinabing wrath, ito po yung talagang ipapahamak ka. No? Because of this, the wrath of God is coming. Verse 7, you used to walk in these ways, and the life you once lived. Kung noon, ganun tayo, gumagawa tayo ng mga bagay-bagay, no? Na merong impurity, lust, evil desires, greed, idolatry. Pag sinabing idolatry, mga kapatid, hindi lamang po yung pagsamba sa idols. Kundi idolatry, idolizing money, people, worldly things. Idols are everything that we desire. Yan ang idols. Yung bang gusto natin, ninanasan natin sa buhay natin, sandali, baka yan na ay idols mo, kapatid. So, evil desires. Ano ba yung mga evil desires ng tao? Yeah. Hindi lamang po it speak about sex, but even about money. Kaya nga sabi ni Lord, be content. Babalik tayo doon sa contentment. No? Para po hindi po mapariwara ang buhay natin. Ito yung kagandahan dahil nakikinig po tayo, may salita ng Diyos na nagtuturo po sa atin. So put to death the earthly natures. Kasi yan po ay kagustuhan ng laman. The fleshly desires, earthly nature. At alam natin, kung babalik tayo ulit in the Garden of Eden, nung dahil sa kasalanan na ginawa ng ating mga ninuno. So yung pagka-imagine that, yung pagkain lang nila doon sa isang prutas, no? Napakarami na pong naging consequences. Sa isang pagkakamali, nagkasanga-sanga, no? Dahil yun yung ugat. Kaya yung ugat ay talagang makikita natin na talagang tumubo siya, at nung tumubo, yan, marami ng klaseng kasalanan ang nangyari sa mundo, which is dala-dala po sa mundo ngayon. Kaya ang mundong ating ginagalawan ngayon ay isang mundo na kung tutuusin ay talagang wicked things sa mundo ito. Pero salamat kay Lord dahil still pa rin na binibigyan ko niya ng chance. Kaya nga diba, even in the Word of God, no, time will come. There will be new heaven and new earth. Ang mundong ito ay masisira. Pero hindi na ito masisira ng tubig, katulad in the time of Noah. Pero ang mundong ito ay masisira ng dahil sa apoy. Bakit apoy? Baka yung mga ginagawa nilang mga missiles. Masisira. There will be new earth. Kaya huwag kayong maniniwala sa katuruan na ang mundong ito ay magiging paraiso. Hindi po magiging paraiso ang mundong ito, kundi ito po ay masusunog. Okay. So, how to build our character? Number 3 natin. It is in verses 8 to 10. Number 3 natin, verses 8 to 10. Okay, sabi dyan. But now you must also rid yourself of all such things as this. Ano yung dapat tanggalin? So number 3 is get rid. Get rid of this. Yun ang number 3 natin. Get rid of this.
Ano ang mga dapat tanggalin? Yan. Anger. Tingnan mo yung katabi mo kung palaging high blood. Sabi mo, huwag kang masyadong nagagalit, kapatid. Control. Kaya tingnan ninyo yung mga magalit dyan, konting bagay lamang, konting salita lamang, galit ka na. O, sandali, kapatid. No, self-control. Yan. Ang anger, papahamak ka niya. Magkakapatid po ang mga ito, magkakamag-anak. Anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Filthy language, yung pagsasalita ng mga masasamang salita, mga green jokes na yan. Sandali mga kapatid. Filthy language. No. And then, sabi niya dyan sa verse 9, do not lie to each other. Ayan, pagsisinungaling. Because we know that Satan, he is the father of lies. Kaya kung ikaw ay nagsisinungaling, ako, nakakatakot, ang tatay ay si Satanas. Kaya kung gusto mong maging tatay si Satanas, sige lang, magsinungaling ka ng magsinungaling. Pero kung ayaw mo, kapatid, mamuhay po tayo ng may katotohanan. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. Dahil binago po tayo ng Panginoon and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Dahil binabago po tayo ng Panginoon, na kung titingnan mo kapatid, naniniwala po ako na meron at meron binago si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron at meron kapatid, na makikita mo na noon ganun ka, pero ngayon hindi na. But there are times, pinaparimay ni Lord sa atin, yung magbigla na, yung ugali mo noon biglang nag-arise, and then you can realize na, sandali, Lord, hindi na ako ito. Binago mo na ako. Nag-i-experience ba ninyo? Because sometimes, ipinapaalala ni Lord kung sino tayo noon. No? And then, pag biglang bumalik, ayan, Lord, forgive me noon ako yung Lord. Binago mo na po ako, Panginoon. Ayoko na po, Lord, na magpapatuloy na ganoon ako kasi ang pangit, Lord. Hindi po siya maganda. Isn't it? May mga ugali tayo, may mga ginagawa tayo na kung noon ay talagang ganun yung ating attitudes, ganun yung ating behavior. Ako noon, pag galit ako, magaling ako magbalibag ng pintuan. Talagang yung pintuan, bah! But praise the Lord, no. So, makikita natin na meron at meron tayong mga ugali na talagang nakita natin na may pagbabago. So ngayon, pag galit ako, ay natuto na ako. Pag galit si Sonia, hindi mo marinig na magsalita. Pero pag nagsasalita pa ako, ibig sabihin hindi pa ako galit. Pero pag ako hindi na umimik, galit na siya. Di ba? Mas maganda yun. Para hindi ka magkasala. Isn't it? Na yung galit na galit ka, tumahimik ka na lang. Kaya, kasi pag ang taong galit kasi, minsan kung ano-ano na yung lumalabas sa kanyang bunganga. So, ganun po, na i-train po natin na kung tayo ay galit. No? Close your mouth. Amen. Kumalma ka. No? Close your mouth. No? Mas maganda po yun. Umalis ka na lang. You rather go out. No? Pag alam mo galit ka na. So, ganun ako. Hindi na ako magsasalita, lalayasan kita. Ibig sabihin galit na ako. Kaysa naman haharapin pa kita, magiging hypocrite, di ba pag ganun? At least kung umalis ka na, hindi mo na siya nakikita, kakalma ka na. And then uminom ka ng isang basong tubig. And then after that, okay na. And then kayang-kaya mo na namang harapin yung taong kagalit mo or kinaaway mo. And then at the end of the day, peace be with you. Ganun po ang buhay natin because we are not perfect. No? Meron at merong time na tayo po ay nagagalit. Meron at merong time na may mga bagay tayong
yung attitude, behavior natin yung nababago. Pero ang kagandahan po, because of the Word of God, tinuturuan po na tayo. Hindi siya nananatili. Kaya ito po yung kagandahan, mga kapatid. Dahil ito po ay hindi nakakalugod sa paningin ng Panginoon. Okay, number 4 natin. From verses 12 to 17. Ang number 12 po na, number 4, it is found in verses 12 to 17. Ang sabi niya, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion. So actually, ang number 4 natin, exercise these virtues. Exercise these virtues or exercise the virtues. What are they? Eh, balik tayo. Yan. Ano yung i-exercise natin? Clothe yourselves with compassion. Yan. Pagiging maawain. Andun po sana yung pagiging mahabagin natin. No? Yung pagiging maawain natin sa ating kapwa. No? Pag may nangangailangan ng tulong, ayan, tulungan natin. Compassion. Ano pa? Kindness. Pagiging mabait. Kaya wag natin sasabihin kasi minsan nagiging rude po tayo. Sa pananalita po natin, sa action natin, nagiging rude. And then sasabihin natin, hindi, kasi ganito ng kultura namin. Oops, wrong po yun, ha? Because God changed us. No? Binago po tayo ng Panginoon. Kaya huwag natin sasabihin, naku, pasensya ka na kasi ganun yung kultura namin. Ganito talaga kami magsalita. Kaya nga po binabago tayo ng Panginoon. Kaya tingnan natin, kung noon talagang pag nagsalita tayo, ang gaspa-gaspang. Pero ngayon, medyo lagyan naman po natin ng sugar. Yan, medyo, kasi minsan, pag yung pagsasalita natin ay mabigat, no? Nakaka-offend po tayo. Especially pag mga lowlander, ay, mga katagalugan, so, mau-offend sila. Yung dawi kahit na minsan sa atin, parang wala lang, pero yung dawi ng pagbigkas natin ay mabigat. Alam po ninyo, magkakaroon po yun ng parang there is something, no? Kahit na hindi ka galit, pero sumigaw ka, ang dating talaga, galit ka na. Sasabihin mo ba, hindi ako galit. Eh, sumigaw ka na nga eh. Sasabihin mo ba, hindi ka galit. Kaya tingnan natin, ayan. Dapat talaga may pagbabago. Ayan. Compassion, kindness, humility, pagiging humbleness, humility, gentleness, yung pagiging gentle natin, and patience, mapagpasensya. Ang Panginoon, kayang-kaya po niyang magpasensya sa bawat isa sa atin, kaya kahit na anong klaseng ugali meron tayo, pinagpapasensya ng Panginoon. So, ganun din po tayo mga kapatid. Kung yung katabi mo nga ay napapagpasensya ng Panginoon, ikaw pa kaya? Amen. So, kinakailangan magpasensyahan po tayo. No? Kung alam natin na sinabi mo na yung right mo, no? Eh, ipinagpipilitan pa rin niya, di tumigil ka na para wala nang gulo. At least sinabi mo na, huwag mo nang ipagpilitan. Kasi may mga tao talaga na ayaw tumanggap ng pagkakamali. Kahit na minsan mga believer na, basta kung ano yung idea nila, yung gusto nila, yun na. Pero dapat po, alam natin, ma-realize natin. Kung tama siya, edi it's good. Eh paano kung mali? No? Huwag mo nang iiit. O di kaya minsan may idea ka na alam mo na ang tama. Pero ang dating sa kanila ay hindi. Huwag mo nang ipilit. Ang maganda doon ay alam mo na nasa tama ka. Okay? So, yan po yung tingnan natin. And then in verse 13, sabi ulit, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you.
O yung sabi natin kanina, na bumalik tayo doon sa repentance, na mayroong kasalanan, na hindi patatawarin ng Panginoon, na ang hantungan ay kamatayan. At anong klaseng kasalanan? Ito yung tinatawag na unforgiveness. Kaya sabi ulit dyan, talagang magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Kaya kapatid, nandun po sana na wag na nating itago yung mga bitterness, yung mga unforgiveness, dahil tayo rin po ang lugi at the end, pag still na nandyan yan. Dapat tanggalin sa buhay at maging malinis sa mata ng Panginoon. Verse 14, and over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Kaya kapatid, imbis na sama ng loob, imbis na hinanakit yung laman ng puso, punuin mo ng pagmamahal. Lagyan ng pagmamahal. Because we know that love covers the multitude of sin. Kasi kung punong-puno po ng pagmamahal ang isang tao, masaktan ka man ngayon kapatid, mamaya okay ka na dahil naka-release ka na. You've already forgiven those people na nagkasala sa iyo. Ganyan po ka-powerful ang love. Makapangyarihan po ang pagmamahal. Kaya kung gusto mo na ang puso mo ay maging maayos, kung gusto mo na madaling kang magpatawad kapatid, punuin mo ng pagmamahal ang puso mo. Amen. Dahil kung puno yan ng pagmamahal, everything will become alright. Which binds them all together in perfect unity. Verse 15. Sabi niya, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Remember, tinawag po tayo ng Panginoon na maging payapa sa mundong ito. Kaya dapat po ang buhay po natin ay payapa. Pag sinabing ang buhay natin ay dapat payapa, ibig sabihin, wala kang kagalit sa mundong ito. Tanungin mo yung katabi mo, may kaaway ka ba? Dapat wala tayong kaaway. Wala tayong kaaway mga kapatid. Dahil ikaw at ako ay tinawag sa mundong ito na mamuhay ng may kapayapaan. Peaceful life. Pag sinabing peaceful life, ay di wala kang kaaway, talagang tahimik. Okay, verse 16. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So panatilihin po natin mga kapatid, sige lang, sumamba tayo sa Panginoon, magpuri tayo sa Panginoon, ano ba yung pinapagawa ni Lord sa bawat isa sa atin? Just do it with all our heart. And verse 17, sabi niya, and whatever you do, whatever you do, ano man ang gagawin mo kapatid, whether in word or deed, salita man o gawa, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Yan po dapat ang gawin natin. Kaya sabi natin kanina, i-exercise po natin. This is one way upang sa ganun po ay talagang ang ating mga characters ay lumago. Dahil kailangan po natin ito. Okay. Exercise, sabi God, these virtues. And 2 Peter chapter 1, verses 5 to 9, yan ang panglima natin, sabi diyan, for this very reason, make every effort to add to your faith. Ayan. Anong idadagdag natin sa ating pananampalataya? So number 5 is that, make every effort to add to our faith. Yan ang panglima. No? Ano ang idadagdag? Sabi po dyan sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9. To add to your faith goodness, pagiging mabuti. Good. No? Pagiging mabuti mga kapatid.
Hindi lamang yung pananampalataya natin sa Panginoon, ay kinakailangan palang dagdagan ng goodness. And goodness, anong idadagdag sa goodness? Knowledge. Ano yung knowledge? It means the Word of God. Because the Word of God give us knowledge, give us wisdom. Nagiging matalino tayo, no? Alam natin, yung gumagaling po tayo because of the Word of God. Kaya ang taong merong salita ng Diyos ay isang taong matalino. Kaya yung katabi mo matalino yan. Kaya kung sasabi, oh ito, naku, wala ito. Kasi hindi man lang ito nag-aral, elementary graduate lang. Kapatid, kahit naman walang pinag-aralan ang taong yan, pag siya ay may salita ng Diyos, siya ay nagiging matalino. Amen. Dahil ang taong merong salita ng Diyos ay isang taong matalino sa mundong ito dahil alam niya kung ano ang mga naisin ni Lord sa kanyang buhay because of the Word of God. Amen. So ganyan po kahalaga mga kapatid ang salita ng Diyos. So, to knowledge, ano ang idadagdag? Self-control. Sabi natin kanina, tanggalin ang galit. What we need to have is self-control. Marunong kang mag-control sa sarili mo. Kaya dapat pag medyo galit ka na, you need how to control. Pag galit ka na, gumawa ka ng paraan para hindi ka mag-explode na katulad ng volcano na nag-iirak ka agad. Yung ng volcano, hindi ka agad nag-iirak, diba? Kundi medyo, nagbibigay lamang ng warning pa. So, ganun din po, i-control natin. Control, self-control. And to self-control, anong idadagdag? Perseverance. Ano po ba yung perseverance? Standing firm, not easily fallen. Na matatag pa rin. Na madapa ka man, tayo pa agad. Hindi mo hinahayaan na ang sitwasyon sa buhay mo, no? Ang testing, ang trials na yan, hindi mo hayaan na gapiin ka ng testing trials sa buhay, kundi nandun na talagang nilalabanan mo. And remember, as a believer, God called us to become an overcomer. Kasi hindi naman po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Sa lahat po ng laban natin sa buhay, kasama natin ang Diyos. Pag sinasabi natin na may Kristo sa buhay, kapatid, hindi ka nag-iisa sa laban mo sa mundo ito. Nandyan ang Panginoon, sinasamahan ka niya. Kaya, yung perseverance natin, standing firm. And then sabi God, and the perseverance, godliness, pagiging makadiyos. Yung pagiging makadiyos po natin. No? Pag sinabing makadiyos, ibig sabihin, not worldly. Makadiyos mo eh. So, ibig sabihin, not worldly. No? Hindi ka na sumasang-ayon sa mga makamundong gawain. Kundi sabi nga natin kanina, nakafocus ka na in heavenly things, not on earthly things. So, sa pagiging godliness. And then, and to godliness, mutual affection. Pag mutual affection, disim din po ng brotherly kindness. Yan, brotherly or sisterly kindness. Yan, pagiging mabait. And then, and to mutual affection, love. Ayun na lang, pagmamahal. If we love God with all our heart, mind, soul, and strength, He will look beyond our sins. For love covers the multitude of sin. Kaya pala no wonder. Sabi nga natin, ang example natin ay si Haring David. Na nandun, na siya man po ay nagkasala. Pero dahil mahal niya ang Diyos, nagpakumbaba siya sa Panginoon. Kaya makikita po natin dito na yan.
yung ginawa ng Panginoon. No? Na tunay po mga kapatid. He will look beyond our sins, for love covers everything. If we possess these things in increasing measure, they will keep us from being ineffective and unproductive. We can win souls, we can bear fruit. But if we do not have these qualities, we will always be blind and nearsighted, having the me attitude always about yourself. Verse 8. Ay sabi doon sa verse 8, ilagdag na natin ang verse 8. Ayan. For if you possess these qualities, ayan, and increasing measure, yung ating binanggit kanina, from verses 5 to 7, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Verse 9. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Kaya mga kapatid, no, ito po, yung mga pinag-aralan natin na kailangang idagdag sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, let us then ensure our calling and election and salvation by having these qualities, these virtues. In 2 Peter 1, verses 10 to 11, dito po tayo magtatapos. In 2 Peter 1, verses 10 to 11, ayan, conclusion na talaga. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election, for if you do these things, you will never stumble. No? Pag susunod tayo, susundin natin itong mga utos ng Panginoon, itong ating pinag-aralan ngayon mga kapatid, you will never stumble, sabi po dyan. Verse 11, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, dito makikita natin, ganito po natin makikita mga kapatid, how we can build our characters. Kaya, building our characters is very, very important. So, it is our choice if we practice or not. No? Doon sa Colossians chapter 3, from verses 1 to 17, and 2 Peter chapter 1, verses 5 to 9, na kung saan, kung susundin natin yung mga characters, mga attitudes na nabanggit po natin mga kapatid, we will become wise. So, let's choose what pleases our Lord. No? Sumunod po tayo sa Kanya, because remember, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga nakakabuti po ang nais ng Panginoon. So piliin po natin, nandun po sana na yung mga characters natin ay talagang ma-build up. And remember, sabi natin kanina, if you build your character, no, it will strengthen your faith in the Lord. Kaya kung maayos po yung ating mga characters, attitudes, behavior, ay ibig sabihin, talagang yung ating din pong pananalig at pananampalataya sa Panginoon ay matatag. So, meron po siya, kung ating titignan, no, kabahagi po ang characters natin sa ating pong pananampalataya, pananalig sa Panginoon. Amen. Panginoon, salamat po ka. Dahil minsan pa po ipinaalala mo po sa amin, O God, that we need to build our characters. Dahil kung ang characters po namin, O God, ay nakakalugod sa iyo, Lord, nagpapatunay lamang po na lumalago ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na ma-exercise po namin, O God, ang nakasulat sa Colossians 3 verses 1 to 17 and even in 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7, Lord, na maipasamuhay po namin, O God, ang mga behaviors na ito, mga attitudes na ito, Panginoon, Lord, mga characters, O God, na nakakalugod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon,
na kami po ay maging kaaya-aya sa amin nga pong paglilingkod sa iyo. Salamat, Lord, at ibinabalik ko sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Balik ko po sa amin.